mga minamahal naming mga magulang, mga mag-aaral, at mga kapwa ko guro ng Palinawas National High School. Ating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng panalangin ng Regional Hymn at ng Urdaneta City Hymn. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at may sagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. And the rivers, to the plains and winding trails, to the shores where breezes linger. That's the place I love so well. It's the home of men who loved her, men who died to keep us free, men who told though bad the weather, that one will never be. Region 1, oh Region 1, there's no better place I see. Region 1, oh Region 1, dearest home by far to me. From her care I learn my lessons, in her veils I work and play. She has kept me safe and happy as I live on day by day. Though to other lands I wander, as I search for wealth and fame, in my heart I will remember Region 1, beloved name. Region 1, oh Region 1, there's no better place I see. Region 1, oh Region 1, dearest home by far to me. To other lands I wander, as I search for wealth and fame. In my heart I will remember Region 1, beloved name. Region 1!
taon na ang nakalipas simula ng ating maranasan ang pandemya. Maraming binago ang COVID-19 na ating kinakaharap. Mula sa ating mga pangunahing gawain at pamumuhay hanggang sa pagdiriwang ng malalaking kaganapan ay biglang naiba sa tinatawag nilang new normal. Sa ating mga minamahal na mga magulang at mga mag-aaral na matyagang naghintay, nakipagpuyatan para lang matapos ang kani-kanilang modules at nakipaglaban sa hamon ng buhay ngayong pandemya. Sa wakas, ang inyong paghihirap at pagod ay natapos na. Ang Palinawas National High School ay nagagalak na ipabatid sa inyo ang graduation and commencement exercises ngayong taong panuruan 2020-2021 sa ilalim ng New Normal Education na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang hamon sa edukasyon ngayong pandemya ay hindi natin malalampasan kung hindi dahil sa kanilang pagsisikap at paggawa ng paraan para malampasan natin ang mga pagsubok na hamon ng pandemya. Ating pakinggan ang kani-kanilang mga mensahe. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners.
So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the Parent Teachers Associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message.
what was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope
You will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. It is with great pleasure and admiration that I convey my best wishes and profound felicitations to all the graduates, completers, and academic awardees of the school year 2020-2021. Graduation and moving up ceremonies are the much-awaited events in the life of every learner, as they represent the golden times of reaching higher education and achieving dreams and aspirations. Indeed, finishing this challenging school year during these trying times of COVID-19 pandemic is remarkable, since it has been inevitable to face and accept the new normal landscape of education. It has been a school year of extraordinary hard work, dedication, and passion for all school leaders, teachers, and parents in dealing and coping with chosen learning delivery modality to meet most essential educational requirements. Likewise, the incessant motivation and support of parents towards the seemingly thorny road to success caused by the global health crisis, as well as the strict obedience to various health and safety protocols, have enormously pitched in to this moment of your graduation and completion. My dear graduates and completers, you have just marked another significant milestone in your continued quest for excellence and successful future. Certainly, more challenges will still come your way. However, stay focused and always remember that your dream is within reach when you are determined and committed. My beloved parents, accept my heartfelt gratitude. Thank you for being an effective and efficient partner of the DepEd in the implementation of distance learning. Your untiring support is a deeper reflection of the unconditional love you bestowed to the learners through the years. Undoubtedly, you have greatly contributed to the fulfillment of the mandate of the DepEd, Sulong Edukalidad. My sincere commendations to all the school administrators, faculty members, and non-teaching staff for providing the highest degree of service para sa bata, para sa bayan. Finally, with this happy celebration of your graduation and completion, it is with confidence to say that you have given our theme for this year, strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic, a very special meaning. Congratulations and have a wonderful graduation day
and moving up ceremony. Congratulations to all of our completers and graduates of school year 2020-2021. The closing of this school year 2020-2021 symbolizes the triumphs of those who profoundly believed that education is vital for the progress of our country. This year's theme, Kalidad ng Edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, or strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic, call for steadfast actions to expand your horizon, to enrich your ideas, to hone more your skills, talents, and to exemplify your values. The intensity of your efforts should not stop with this occasion, but rather inspire you more in pursuing excellence with the sense of gratitude for the unwavering support of your alma mater, your loved ones, and the whole community who have assisted you and continue to help you pursue your dreams. Perseverance in enriching your skills, in striving for clarity of ideas, and in upholding the truth, no matter what the odds are or will be. And faith, hope, and love in working together to overcome the challenges of this COVID pandemic. May each moment in your life be meaningful and happy. Again, from the entire Schools Division Office of Urdaneta City Family, congratulations and God bless you all. To the administrators, teachers, support staff, parents, and most of all, our dear graduates na impuswan akablaaw kada kayo amin. There was a king who received a very special gift. Two beautiful, magnificent eagles. The king handed them over to an expert in training eagles. After a month, the trainer informed the king that one of the two eagles was really doing well, flying majestically into the heights of the sky. But the other one had not moved at all from its branch from the very start of the training. The king asked the sorcerers from all over the place to make the eagle move, but the bird just didn't fly. Having tried everything he could, the frustrated king said to his minister, "We need someone who is more familiar with birds and can solve this problem. Go! Look for someone like this and assign the task to him." The next morning, the king was thrilled to see the second eagle soaring high above the palace gardens. Delighted, he called his minister and asked him to bring the doer of this miracle to him. The minister brought a simple farmer to the king. The king asked the farmer, "How did you make this eagle fly?" The farmer replied, "It was very, very easy, Your Royal Highness. I just simply cut the branch on which the bird was sitting." My dear graduates, you are created to fly and to live by the incredible potential that you have all been invested with. Most often, you sit on your branches, clinging on the familiar and easy things, remaining stuck in your comfort zones and unwilling to venture up. What is the branch that restrains you to fly? Is it the boredom
brought about by the community quarantine imposed in our locality? What's the fear that stops you from taking a risk? Is it the lack of gadget or financial support for your schooling? What is the weakness that inhibits your growth? Is it the unaccustomed distance modular learning modality we employ in this pandemic? Unless you cut off the brands you are clinging to and free yourselves, you can never take off and reach newer heights in your life. The possibilities are endless. Just come out from your shell. Salutations to the proud parents and dedicated teachers. The wind beneath your wings. They are indeed very instrumental in strengthening the quality of your education amidst the COVID-19 pandemic. Looking forward to see beautiful and magnificent eagles soaring high in the sky. You are the eagles we expect to see dominating the heavens. Get a move on. Cut the brands and take your flight. Discover, express, live, fly. Velut aquila subvola. Soar like the eagle. Naragsak nga panagturpos kada kayo amin anak. God bless us all. Sa ating mga magsisipagtapos, lubos akong nalulugod na iparating sa inyo ang aking pagbati sa maluwalhating araw na ito. Nais ko ring batiin ang mga magulang at guro ng Palinawas National High School sa kanilang walang sawang pagmamahal at paggabay sa ating mga magsisipagtapos dahil kung hindi sa kanilang mga sakripisyo, ang okasyon na ito ay hindi magiging posible. Ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya ay nagbibigay kahulugan sa masidhing adhikain ng pamunuan ng Palinawas National High School na mapagtagumpayan ang mga hamon na dulot ng COVID-19 sa edukasyon. Bagaman ang problema sa COVID-19 ay hindi pa lubos na nabibigyan ng solusyon, buo ang aking loob na dahil sa masidhing simbuyo ng damdamin ng ating mga guro, kaakibat ang ating mga magulang at mga stakeholders, ang pagpapatatag at pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya ay hindi isang imposibleng layunin. Sa ating mga magsisipagtapos, totoo na ang estado ng edukasyon sa ating bansa ay labis na naapektuhan ng pandemya. Hindi ito nangangahulugan na ang ating edukasyon na inyong natanggap ay walang halaga. Ang mga aral na inyong natutunan sa inyong mga guro at mga magulang kaakibat ng inyong pagsisikap na pagbutihin ang sarili ang siyang naging matatag na pundasyon upang harapin ang anumang hamon sa pagpasok ninyo sa susunod na antas ng edukasyon. Muli, maligayang pagtatapos at naway pagpalain kayo ng may kapal. Congratulations to the graduates of the school year 2020-2021. Graduation ceremonies mark a milestone in the lives of our learners. This signals the triumph they have obtained in their quest for education. To the graduates, I salute you for being steadfast despite the challenges brought about by the COVID-19 pandemic. Indeed, you have overcome the odds, and you were able to meet the requirements even without face-to-face classes. You have proven your resilience, and now you stand tall as you receive your certificates or diplomas. To the teachers, you deserve the recognition for the commitment and dedication you have exerted in order to educate your learners and provide them the basic education set by the Department of Education in the Basic Education Learning Continuity Plan designed amid the crisis.
My warmest congratulations as well to the parents whose interminable support to their children made them effective learning facilitators. Indeed, you played your roles well, partnering with the teachers from a distance. The theme of the school year's culminating activity, kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, or strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. It illustrates the unwavering enthusiasm of DepEd in its mission to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete education where teachers facilitate learning and constantly nurture every learner even in the midst of the global disaster. Sama-sama tayo sa pagpapatatag ng kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19. Again, congratulations and Godspeed. Magandang araw sa inyong lahat. Ang school year 2020-2021 ay hindi pangkaraniwang taon sa ating lahat, lalo na sa inyong mga mahal naming mag-aaral. Tayo ay binulaga ng isang pandemya na kinakailangang baguhin ang pamamaraan ng pagtuturo mula sa face-to-face, kailangang maisakatuparan ang modular distance learning at online learning sa lahat ng mga paaralan. Nagkaroon man ng maraming sagabal at suliranin sa paghahanda para sa inyong mga pangangailangan. Sa tulong ng ating Puong May Kapal, ito ay ating napagtagumpayan. Dahil sa kagawaran ng edukasyon, ang karapatan ng bawat bata na makatanggap ng dekalidad na edukasyon ang siya nating pangunahing layunin, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga mag-aral, lalong-lalo na ang mga magsisipagtapos sa taong ito. Dahil ginawa ninyo ang lahat ng inyong makakaya sa kabila ng limitadong koneksyon at pakikipag-ugnayan sa inyong mga guro. Naging mahirap man, ang mahalaga na patunayan ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay batang matatag at may tibay ng loob na harapin ang bawat pagsubok sa buhay. Maraming salamat din po sa ating mga katuwang, ang ating mga magulang sa masusing paggabay sa inyong mga anak para maituwid ang kanilang pag-aaral sa loob ng inyong mga sariling tahanan. Ramdam namin ang inyong mga hinaing, kaya patuloy po ang aming pagsasagawa ng mga interbensyon at programa para mas lalo pang mapabuti ang ating pamamaraan ng pagtuturo sa mga susunod na taon. Sa pamunuan ng paaralan at sa ating mga kaguruan, naway magpatuloy ang alab ng pagmamahal sa ating sinumpaang propesyon upang lalo pang mapagtibay ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Mabuhay po kayong lahat. Panatilihin po natin ang pag-iingat at sama-sama po nating labanan ang banta ng COVID-19 pandemic. Maraming salamat po at patnubayan tayo ng Puong May Kapal. Saksihan po natin ang pagpapakilala at pagpapatunay ng mga magsisipagtapos sa junior high school at senior high school mula sa ating punong guro na si Ginoong Gino T. Aspiras. Kasunod ang pagpapatibay ng pagtatapos na gagampanan ng ating Public Schools District Supervisor na si Ginang Gloria S. Almohera. Magandang araw sa inyong lahat. Nais kong unang ipaabot ang aking masidhing pagbati sa lahat ng mga magulang at mag-aaral sa Palina West National High School. Sa ngalan ng Department of Education, sa pangunguna ng ating butihin at magaling na Schools Division Superintendent Fatima Arbuado, aking ipinaabot ang pagpupugay at pagkilala sa lahat ng naging bahagi upang mapagtagumpayan ang taon na ito.
Ang ating temang kalidad ng edukasyon, lalong patataging sa gitna ng pandemya, ay sumasalamin sa kakayanan ng mga guro, mag-aaral at mga magulang na may pagpatuloy ang dekalidad na edukasyon sa kabila ng hinaharap nating sitwasyon. Hindi naging madali ang taong panuruan na ito. Dito nasubok ang ating kakayanang magsama-sama at magkaisang turuan ang lahat ng mga mag-aaral upang may pagpatuloy at may hakbang nilang muli ang kanilang mga paa tungo sa kanilang mga pangarap. Isang pagpupugay sa lahat ng mga magulang na sa kabila ng hirap sa pagkuha at pagsaoli ng kanilang mga modules ng inyong mga anak ay ipinadama ninyo at ipinakita ang inyong buong suporta sa adhikaing may pagpatuloy ang pag-aaral ng inyong mga anak sa gitna ng pandemya. Sa mga guro, aking ipinaaabot ang aking pagkilala sa inyong natatanging galing at sakripisyo upang maabot ang mga bata at matulungang makausad at matapos ang taon na ito. Dito nasubok ang inyong halaga, mga guro. Sa mga mag-aaral, maging matyaga, magsikap sa pag-aaral dahil ito ang magsisilbing pundasyon umuog sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Lagi ding magpasalamat sa lahat ng sitwasyon at sa tulong ng buong Palina West National High School at ng buong may kapal, matutupad ninyo ang inyong mga pangarap sa takdang panahon. Palubos, Niapo. Ako po ang inyong punong guro, Gino T. Aspiras, nagsasabing mabuhay ang Palina West National High School at maraming salamat. By virtue of the authority delegated upon me by the school's Division Superintendent, Madam Fatima Arboado, CESO 6, and with the strong recommendation of your school principal, Sir Gino T. Aspiras, I do hereby accept, confirm, and proclaim you completers of Palina West National High School this school year 2020-2021 with all the rights and privileges thereunto appertaining. Congratulations! Mga kaibigan, ang pinakahihintay na sandali para sa mga nakakumpleto sa pag-aaral sa junior high school sa ilalim ng New Normal Education. Para sila ay pakilala, ito ay pamumunahan ng mga masisipag na tagapayo na sina Ginoong Reynaldo M. Del Mundo Jr., Ginang Esther P. de Guzman, at Ginang Cristina A. Gutierrez. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Reynaldo M. Del Mundo Jr., ang tagapayo ng ika-10 Baitang Pangkat Masino. Akin pong pinapaalam sa madla na ang mga sumusunod na mga mag-aaral na nasa junior high school ay malulhating nakamit at nakompleto ang mga alituntuning iginawad at ipinatupad ng Kagawaran ng Edukasyon sa taong panuruan 2020-2021 ng mataas na paaralan ng Kanlurang Palina under the new normal. Bilang tagapayo ng ika-10 Baitang Masino, malugod kong ipinapakilala ang mga sumusunod na mag-aaral. Rodel G. Almohera, Adrian Paul D. Carpio, Wilfredo D. Esmeralda Jr. with honors, Kenneth C. Lacaden, Mark Joseph G. Lacaden, Romel C. Lacaden, John Merrick
P. Mamangon, Eduardo J. Ordonez Jr. with honors. John Lester P. passes. Mark Alex T. passes. Raven John L. Tutaan. French Gail B. Balicocha with honors. Realin Joy N. Cantos with honors. Princess Bea R. Corpus with honors. Kathleen O. Cortez. Precious Ann C. Ibadan. Angel Alison F. Ordonez with honors. Nicole D. Ordonez with honors. Reyna O. Pascua. Maria Gabriel B. Intay with honors. Aliyah Shane N. Rudulfa with honors. Chris Fidel F. Toyo with honors. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Ginang Esther P. T. Guzman, ang tagapayo ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang Pangkat Masayahin. Ako po ay magpapakilala sa inyo isa-isa ang mga nakakumpleto sa pag-aaral ng Junior High School ng Palina West National High School ng taong panuruan 2020-2021 sa ilalim ng New Normal Education. Renan G. Almohera, Jandelbert P. Andrada, Neil Aldrin P. Kabakungan, Rexel R. Fabia, Alonso C. Flores Jr., Darren B. Lacadan with honors. Joker Mahinay, Adrian S. Martin, James L. Palola, Gian Paulo A. Pascua,
Harvey G. Tayan. Laila L. Agustin. Jamaica May Alcantara with honor. Angela S. Alonso. Nicole S. Aquino. Camille C. Belio. Daira May S. Casapao. Alpha Shekinah R. Perpus. Mary Rose B. Quaresma. Casey B. Sabado. Gaslam May B. Mario. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Cristina A. Gutierrez, ang tagapayo ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang Pangkat Matyaga. Ako po ay magpapakilala sa inyo isa-isa ng mga nakakumpleto sa pag-aaral ng Junior High School ng Palina West National High School sa taong panuroang 2020-2021 sa ilalim ng New Normal Education. Jero Troy P. Ganade. Charles C. Pablo with honors. Mark Paul T. Quinto. Mark Neil A. Sago. Adrian D. Sami. Bosch Edward D. Trinidad. Cerces A. Valdez. Arwin Binoya. Kathleen P. Campos. Razel Jane E. Favia with honors. Jenny Fontanilla. Sarah Jane D. Cunha. Jenny F. Gragasi with honor. Mary Grace A. Guillermo. Jasmine C. Madampa. Jane Rian T. Manay. Shira May N. Non with honors.
M. Peralta. Nicole P. Santos with honor. And Torte Villarmarce Espiritu with honor. At ngayon, mga minamahal naming mga magulang at mga mag-aaral, atin pong matutunghayan ang pinakapangunahing kaganapan ngayong araw. Ang taon na ito ay ang ikatlong pagtatapos sa senior high school dito sa Palina West National High School. Para ipakilala ang mga magsisipagtapos, atin pong pakinggan ang kanilang mga tagapayo na sina Ginoong Junjun Ilyunin at Ginang Leia C. Cardines. Sa pagtatapos ng ating mga minamahal na mag-aral sa Senior High School Program dito sa mataas na paaralan ng Kanlurang Palina ngayong taong panuruan 2020-2021. Sila po ay kaya ng pamili ng isa o higit pa sa tinatawag nating Curriculum Excellence, negosyo, empleo, kolehiyo, pagsasanay mula sa TESDA. Hayaan po ninyong basahin ko muna ang teksto ng katibayan na kanilang matatanggap. Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon, Region 1, Sangay ng Lungsod ng Ordaneta, Palina West National High School. Pinatutunayan nito na si Learner Reference Number ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng senior high school, academic track, general academic strand na itinakda para sa mataas na paaralan ng Kagawaran ng Edukasyon, kaya pinagkalooban siya nitong katibayan. Nilagdaan sa lungsod ng Ordaneta, Pangasinan, Pilipinas nitong ika-12 ng Hulyo 2021. Nilagdaan Gino T. Aspiras, Punong Guro, Fatima R. Boado, Seso 6, pansangay na tagapanihala ng mga paaralan. Sa puntong ito, akin ko na pong ipakikilala ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa Senior High School Program, Academic Track, General Academic Strand mula sa ika-12 baitang pangkat masigasig sa ilalim ng New Normal Education. John Luis Vinavista with honors. Rexville Ladran Campos with honors. Chando Bergonia Carpio with honors. Darren J. Makatangay Corpus with honors. Gino Carpio Galecia. Jojo de la Cruz Lacade. Jason Daligdig
Kensa. At Angela Sebedal. Muli, ako po si Ginoong Junjun E. Lining, tagapayo ng ika-12 baitang pangkat Masigasig. Maraming salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Ginang Lea C. Cardines, tagapayo ng mga mag-aaral sa ika-12 baitang pangkat Marahan. Sa puntong ito, malugod ko pong pinakikilala ang mga magsisipagtapos mula sa Senior High School ng Palina West National High School taong panuruan 2020-2021 sa ilalim ng New Normal Education. Kenny Mamba Advincula, Tristan Kevin Pascua Cabebe, Russian J. Novencido Cantos with honors. Aaron Refuya Corpus, Stephen Glenn Balicocha Corpus, Janjan Flores Gragasi, Joshua Pascua Lanusa, Mark Joshua Beltran Orapa with honors. Michael James Obongen Pascua, John Mark Torrio Reyes, Randolph Valdez Tolentino, John Christopher Barizo Torrio, Joshua Bergado Torres, Jocelyn de Guzman Barizo, Erica Dargo Bolesa, Ashley Refuya Corpus, Edlin Ordanza Manangan with honors. Cristina Ontal Pascua, Princess Barcancel Quinto, Jenny Claire de la Cruz Tejoso with honors. Ngayon naman po, pakinggan natin ang pananalita ng pasasalamat ni John Luis Buenavista, ang nagkamit ng pinakamataas na karangalan sa Senior High School. Sa ating punong guro sa mataas na paralan ng Kanlurang Palina, mga guro, mga magulang, mga kapwa ko magsisipagtapos, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Sa taong panurang ito, tayo ay sinubok ng pandemya. Maraming pinabagsak na ekonomiya sa iba't ibang bansa.
mga sektor na naghihirap na hanggang ngayon ay patuloy na bumabangon. Ngunit ang sektor ng edukasyon sa ating bansa ay hindi napataob ng pandemya. Dahil sa mga milyon-milyong estudyante na humarap sa hamon nito at patuloy na naglalakbay tungo sa kani-kanilang mga pangarap. Sa taong panurang ito, tayo ay matatawag na estudyanteng mandirigma. Sapagkat sa gitna ng pandemya, hindi tayo sumuko, bagkus tayo patuloy na naglalakbay tungo sa ating mga pangarap. Balang araw, iyan ang salitang palagi binibigkas ko sa aking sarili. Balang araw makapagtapos rin ako. Balang araw mangunguna rin ako sa klase. Balang araw makapag-abot rin ako ng medalya at diploma sa aking magulang. At balang araw makikita ko rin ang tamis sa mga ngiti at islap sa mga mata ng tao sa aking paligid sapagkat napatunayan ko na ang aking sarili. Iyan ang mga balang araw na pinapangarap ko sa aking sarili. Napilit inaabot, kahit mahirap, kahit maraming hadlang, ito pa rin ay aking tutuparin. Totoo nga ang sinabi nila na ang high school ay isa sa magandang parte ng buhay ng mga mag-aaral. Sapagkat sa pagtungtong ko sa sekundarya, naranasan ko ang unang beses pa lamang na nangyari sa akin bilang isang estudyante. Unang beses na umiyak at nagpuyat sa mga report at aralin. Unang beses na matalo't manalo sa mga patimpalak. At nakahanap ng mga kaibigan at mga kaklase na kasakasama ko sa lahat ng gawain sa paralan at sa mga magagandang alaala na aming nagawa. Napagtagumpayan na naman ng sektor ng edukasyon at mga mag-aaral ang isang taong panurang ito. Sapagkat marami na namang mga estudyante ang magsisipagtapos at makakuha ng medalya at diploma sa araw na ito. At sa pagdiriwang sa pagtatapos ng taong panurang ito na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, nais kong pasalamatan ang naging parte sa aming tagumpay. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal, na siyang nagbigay sa amin ng talento at pagpapala na nagamit namin sa aming pag-aaral. Sa Paralang Palina West National High School na naging pangalawang tahanan namin, sa sekundarya na isa sa mga naging saksi sa pagpupursigi at paghihirap na aming ginawa sa aming pag-aaral. Sa mga guro na nagsilbing pangalawa naming mga magulang, salamat po. Kayo ang nagsilbing mga magulang namin na agila, na kung saan kaming mga batang agila ay inyong inalagaan, tinuruan, pinakain, at tinanda sa aming unang paglilipad at paglalakbay tungo sa panibagong yugto ng aming buhay estudyante. Sa aking mga kaibigan, mga Cubs, Balloon Squads, at sa aking iba pang mga kaibigan, salamat sa tiwala at pagsama sa amin sa pagbuo ng mga magandang alaala sa buhay high school natin. Sa aking kaklase, sa 4 na taon ko sa junior high school at 2 taon sa senior high school, maraming salamat. Ito na ang pinakahihintay nating bunga ng ating pagsisikap at pupursigi. Sa mga aralin at report na ating pinaghirapan at pinagpuyatan, mga exam na ating pinagtulong-tulungan, at sa mga lungkot at saya na ating pinagsaluhan. Ngayon, tagumpay naman ang ating pagsasaluhan sapagkat naidaos na natin ang ating pag-aaral sa sekundarya. Sa aking mga magulang, sa aking ama na isang construction worker, salamat. Sapagkat kahit malayong lugar iyong titiisin, mabigyan mo lamang kami ng magandang buhay. Mga sakit at tusok ng alambret pako na iyong tiniis, may bigay mo lamang ang aming pangangailangan at kagustuhan. Sa aking ina na isang BHW, maraming salamat. Sapagkat hindi mo kami pinabayaan. Mga sikat ng araw, bagyo na iyong binaliwala, mabigyan mo lamang kami ng magandang buhay. Ma, Pa, balang araw ako naman na magsusukli sa inyong mga sakripisyo na iyong ginawa sa amin ng aking kapatid. At bago ako magtapos sa araw na ito, nais ko munang bigkasin ang salita ni Lloyd Luna na tumatak sa akin, na ang pangarap ay sinasabi ng puso, hindi sinasabi ng kani-kaninong nguso. Kaya mga kapwa ko mag-aaral, ating pakinggan ang ating puso sa mga desisyon na ating gagawin sa buhay.
Muli, congratulations batch 2020-2021. Maraming salamat po. Natunghayan po natin ang mga nagsipagtapos sa junior high school at senior high school sa ilalim ng New Normal Education. Atin naman pong pakinggan ang pampinid na pananalita ng ating ulong guro na si Ginang Leonida G. Mangawang. Sa ating mahal na namamahala ng kagawaran ng edukasyon ng Ordaneta, Madam Fatima Buado, ang ating punong guro na napakabait, napakasipag, Sir Gino Aspiras, mga panauhin, mga magulang, mga mag-aaral, magandang araw sa ating lahat. Karangalan ng isang magulang ang makapagtapos at makapagkumpleto ng pag-aaral ng kanilang mga anak. So sa araw pong ito, ako po ay nagagalak sapagkat kahit na sa mga pandemyang ating naranasan, ay patuloy pa rin nating nahubog ang ating mga anak, ang ating mga estudyante. Sa mga guro, ako po ay saludong-saludo sa inyo dahil sa oras na ginugol ninyo paggawa ng modules, pag-check ng mga gawain ng mga mag-aaral, pagbisita sa ating mga mag-aaral, lahat-lahat, nagsakripisyo po kayo, nagsakripisyo po tayo para malinang ang mga mag-aaral. Ang mga magulang, nagsakripisyo rin para tustusan ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya mga magulang, ipagpatuloy po nating suportahan ang ating mga anak upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Sapagkat sila ang susi ng tagumpay. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagsasakripisyo sa kanila sa pagbibigay ng suporta, sa pagbibigay ng guidance, sa pagbibigay ng lahat-lahat ng mga pangangailangan. So, inuulit ko po, ako po ay nagagalak sa araw na ito sapagkat ang mga estudyante po natin ay nagsakripisyo, kumuha ng mga modules at sa oras na hindi nila maharap, nandyan ang mga magulang na sumusuporta sa inyo. Back up ninyo para sila ay makakuha ng modules. Hindi man sapat ang panahon para kayo ay matutukan ng pag-aaral. Ngunit ako ay nagpapasalamat dahil sa mga sakripisyo natin, nandyan ang Panginoon para tayo ay makapagdaos ng mga desire natin sa ating buhay. Sa mga magulang, patuloy po nating hubugin, patuloy po nating bigyan ang ating mga anak upang sa gayon ay sila ang ating tagumpay balang araw. So, sa araw na ito, ako ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat tunay kayong suportado sa inyong mga anak. Kudos po sa lahat, lalong-lalo na sa ating punong guro na siya ay laging nagde-devote ng time para ang mga estudyante ay malinang ang kanilang kaalaman. So nandyan ang kanyang suporta upang bantayan natin ang ating mga mag-aaral, lalong-lalo na sa mga pangangailangan nila sa paaralan. So sa araw na ito, binabati ko kayong lahat ng magandang araw. Nawa patuloy nating ipagpatuloy ang ating pagsuporta, paggabay at paglinang sa mga mag-aaral. Maraming salamat po. Mula sa bumubuo ng Palina West National High School na pinangungunahan ng ating punong guro na si Ginoong Gino T. Aspiras. Kayo ay malugod naming binabati 10 ng inyong mga magulang sa inyong pagtatapos. Maging matagumpay sa landas na inyong tatahakin. Ako po, si Ginang Cherry P. Pangan, ang inyong tagapagdaloy ng palatuntunan. Muli,
Maraming salamat po.